Di naman po ako bobong tao. Graduate po ako sa Far Eastern University. Section 1 po ako doon. My name is Deo Balbuena. Kilala po ako bilang isang Diwata Pares. Nandito po kami para mag-file po ng COC. Grabe na talaga sa politics ngayon, ano? Kahit sino-sino na lang. Basta sikat. Well, anyway, lahat naman may karapatan talagang pumasok sa politika, di ba? Kaya nga, ang questionable nga lang kasi pagpasok mo sa trabaho, kahit simpleng trabaho, ang daming requirements. Pero pag pumasok sa politika, basta Pilipino ka, you can read and write, pwede na. Kahit sino-sino na ngayon, hindi ko naman ina-undermine o ina-underestimate yung kakayanan nila, no po. Kaya lang, dapat sana, meron din namang kunting background sa politics, may konting background sa law, kasi paano nyo ipagtatanggol ang sambayanan? Paano kayo gagawa ng batas kung mga gustong pumasok sa Congress or sa senatorial, di po ba? Paano kayo makakatulong kung wala talaga kayong basic knowledge when it comes to politics? Na ang puhunan nyo lang is yung popularity nyo. Di ba? Hindi porke nakatulong na kayo ng konti sa mga tao, ay sapat na yon. Kailangan sincere po tayo. Kailangan sana ini-scrutinize din naman ng government natin, yung ng COMELEC, kung paano ba yung tamang kandidato. Dapat mayroong tayong mga certain basihan or na-prove na ganito. Hindi yung kung sino-sino na lang. My goodness, ano na mangyayari sa ating bansa pag ganito? Hindi ko nililiit yung mga content creators. Ano po, kasi ako rin mismo content creator ako eh. Kaya lang, dapat mayroon namang background ng nag-aral ng politics, nag-aral ng law. Mayroon talagang nalalaman. Hindi naman biro ang politics eh, di ba? Huwag naman natin gawing tungtungan lagi kasi, di ba, alam naman natin na ang iba gusto lang pumasok sa politics for the sake of money. money, di ba? Huwag tayong ipokrita. Kadalasan ganon. Naglalaban-laban nga sila, di po ba, dahil sa gustong manalo. Bakit? Kung hindi pera, hindi yan nagkakaroon ng labanan, di ba? Nagkakaroon pa ng mga krimen dahil dyan. Kasi gustong manalo. Isa yan ang basihan na kung walang involved na pera talaga ang dahilan, ay hindi magpupumilit manalo ang isang tao. To the point na yung kalaban niya ay gaganunin niya, di ba? Huwag naman yung gawing gatasan ang taong bayan. Tatakbo kayo para lang porke kilala na kayo. Mayroon na kayong ticket para manalo. At ang taong bayan, please naman, mag-isip-isip naman po tayo. Ano po, wag naman yung kung sino-sino lang yung sikat, kung sino-sino lang yung sa tingin nyo nakatulong sa inyo. Buong Pilipinas po ito ang pinag-uusapan. Hindi lang sa isang baryo, hindi lang sa isang street, hindi lang sa isang pamilya, kundi buong bayan po, buong bansa po ang pinag-uusapan dito. Welfare and security and success ng ating bansa. So, kailan pa tayo magigising? Wag naman kung sino-sino na lang. At sana naman yung government natin again, sana naman salain lahat ng pumapasok sa politika. Wag yung kung sino na lang ay pwede na. Porque Filipino citizen, pwede na. Porque yung age niya pumasok sa ganito, pwede na. Porque nakailang taon na siya dito nakatira, pwede na. Ganun lang talaga. Napakababa ng basihan. Napaka-minimal and napakababaw ng basihan para tumakbo sa politika. Kaya halos lahat gustong tumakbo. Diba? Huwag na lang yung ibang mga artista na nanalo. Hindi lahat na kasi marami naman talagang artista na magagaling and talagang may pusong pagsisilbi. Pero yung iba, tingnan nyo ha, nanalo siya. Pero anong naiambag niya sa politika? Wala naman. Sa bansa, wala naman. Diba? Hindi yung maggagawa ng law kung paano alala ko lang noon, yung stapler. Alam niyo na kung sinong tinutukoy ko. Tama ba yun? Nakakatawa, di ba? Nagagawing law yung stapler na paggawa daw ng mga pangluto, wag yung stapler. Nakakatawa, di ba? Tapos yung isa pa na, ngayon recently lang, di ba? So anong naiambag niya sa ating lipunan? Puro papugi lang, nagawa pa ng iskandalo. Alam niyo na kung sinong ibig kong sabihin. Gusto pa niyang dalhin sa Senado yung mga kabalbalan niyang ginagawa at gusto pa niyang gawan ng law
para iayunan yung kanyang kabalbalan, kanyang kalaswaan, di ba? Ang kanyang kagahaman sa laman, di ba? Alam niyo na kung sinong ibig kong sabihin. Huwag naman ganon. Grabe na talaga ang politika sa atin, ano? Isip-isip na po tayo. Marami na po naglipa ng mga hindi ka nais-nais na espiritu, ano? Kasi malapit na po ang mundo. Malapit na talaga. Lahat na naglalabasan ngayon yung mga hindi tama, ginagawang tama, at yung tama, ginagawang mali. At mas inaayunan na ng mga tao ngayon yung mali at hindi tama. Bumabaliktad na yung values, yung kasamaan talaga nananaig na, pero hindi tayo patatalo. Tayong mga anak ng Diyos, we are the warriors. Tayo na mga naniniwala sa Panginoon. Tayo na may totoong puso na bago, hindi ko sinabing walang kasalanan kasi lahat tayo makasalanan. Huwag po tayong patatalo sa kadiliman. Ayan, mauuayhan na naman yung mga against sa righteousness dyan. Marami talagang disturbances sa buhay natin. Kaya kailangan nating maging matatag, kailangan nating kalmahin ang sarili natin, at kailangan nating lumaban. Huwag nating hayaan yung kasamaan ang manaig. Tayo na mga naatasan ng Panginoon to share the word of God. Let's spread the good news, the gospel, kasi talagang nagpupumilit na yung Antichrist ngayon na supilin yung righteousness at palaganapin yung kasamaan. Nakikita natin yan sa mundo ngayon. So, OA na kung OA sa paningin ng iba, pero ako ay may obligasyon na i-share ang Word of God. At sinishare ko po yan dito. It is written, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, and whoever believes in Him shall not perish but have eternal life." Yan po, piliin po natin ang kabutihan at itakwil po natin ang kasamaan. Lumaban tayo sa pamamagitan ng banal na salita ng Panginoon at sa pamamagitan ng Holy Spirit na nasa atin. Thank you so much for watching, and God bless you all.